po ang 81 first birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, March 28. Na ngayon nakaranas po ng pang-aapi ng gobyernong Marcos. Kinidnap, nasa dahik, at hindi po nakaranas ng tamang proseso. Lahat ng kanyang karapatan ay inalis ng gobyernong ito. Dahil sa inggit, ng dahil sa obsession. Alam niyo po, isang napakasakit po yung ginawa ho ng gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Na hanggang ngayon, marami pa rin pong nananawagan na dapat nang makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. Bring him home. Ang problema, makakauwi pa kaya si Tatay Digong? Pagbibigyan kaya ho ito ng tadhana at dinggin kaya ng Panginoon ang mga dasal nating maraming Pilipino. Lalo na po mga OFW na nasaktan ng todo, dumugo ang puso, at siyempre, ang mga mahal sa buhay ni Tatay Digong, kanyang mga anak, lalo na po si Vice President Inday Sara Duterte. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay iba. Sinsya na po. Medyo nawalan yung boses ko kasi nag-concert agad ako kagabi. Celebrate ng birthday ni Tatay Digong. Nung maalala po natin, nung ika-80 anyos ni Tatay Digong, birthday din niya ho. Dinagsa po yun sa buong mundo. At kasama po tayo nagdiriwang dyan sa Mindula. Maraming tao gusto nang sumugod sa Malacanang. Dahil ipinakita lang po nila ang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Mauulit kaya muli ang pagdagsa ng maraming tao ngayong araw na ito sa kaarawan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam natin na si former President Rodrigo Roa Duterte ay mahal ng sambayanang Pilipino, especially mga OFW. Dahil binibigyan po talaga tayo ng kahalagahan ng naturang dating Pangulo. Importante tayo sa kanya. At ang sabi nga ho ni Ma'am Hanilit, yung pagkapangulo ni former President Duterte ay sineryoso niya. Talagang nagtrabaho ho siya sa lahat ng kanyang termino sa loob ng 6 na taon. At hindi po yan drawing, at hindi po yan kwento, at hindi po yan fake news, at hindi gawa-gawa. Dahil lahat kayo, tayo, nakaranas po talaga ng tunay na ama ng lipunan. Kaya naman ho, ngayong araw na ito, excuse me po, ay kaliwat kanan po ang mga activities para i-celebrate ang birthday ng buhay na bayani. Nandun ngayon sa dahik at pinapahirapan po ng gobyernong Marcos. Bago po ako mag-message ng birthday, marami po ngayon ang magsi-celebrate ng birthday. Isa na po dito ngayon sa Rojas Boulevard sa Malati, Manila. Meron po dyan Musik Laban, Katarungan. Justice for Tatay Digong, Justice for the Filipino people. Ano po yan? Sponsor yata ng Maisog. So, sa lahat po ng attribute, ito nakalagay, attribute, celebrating the life and legacy
of Tatay Digong. Alam niyo po, pag sinasabi mong life legacy, life and legacy ni Tatay Digong, maraming ligasiya si former President Duterte na hindi natin makakalimutan eh. Kagaya ng war on drugs, ayan, talaga naman. Hindi po matatawaran ang naturang pakikipaglaban ni Tatay Digong sa mga durugesta, lalo na yung famous na tukhang na pag kumakatok sa tahanan ninyo, pag adik ka, sumuko ka na. At milyon-milyon ang maraming mga durugesta na kusang sumuko dahil sa kamay na bakal ni Duterte. Kagaya po nung beld ni former President Duterte, grabe yung ligasiya na yan. Buong Pilipinas nakinabang ho yan. Kagaya ng OFW, mga pasaporte na yan. Sigurado, maalala po nila si Tatay Digong. Driver's license, that's part of legacy of former President Rodrigo Roa Duterte. Bank of OFW, ayan. DMW, ayan. Grabe yan mga ligasiya ni Tatay Digong. Malasakit Center kasama si Kuya Bungo. Yan yung mga ligasiya na yan na hindi mo makakalimutan. Siguro, marami pa no, ng mga ligasiya. Ngunit, baka abutin tayo ng isang araw. Isa-isahin po yan. Basta pag tatak Duterte, kamay na bakal ho yan. Siguro nagpatino sa kapitbahay mo. Nagpatino sa kamag-anak mong adik. Ayan, si former President Duterte. Mamaya na po yan alas 3. Diyan sa Plaza Raha Sulaiman Rojas Boulevard, Malati, Manila. Yan. Danagsain yan, panigurado. At meron din namang mga grupo ngayon na naghahanda. Yan. Hindi natin alam saan susugod tong mga to. At panigurado, siyempre, sisigaw ng happy birthday kay Tatay Digong. At nagpaabot po ng mensahe po, birthday greeting si Kuya Bungo, na talagang hindi po yan iniwan si Tatay Digong. Ay, basahin po muna natin itong pinakita kong bago kay ito. Sama-sara tayo sa Pasay. Ayan. Nagkaisa ang mga Pasayin nyo ngayong Biyernes ng gabi, March 27, para sa soft launching ng Sama-sara tayo. So, maglulon sila ng Sama tayo, kasabay ng maagang pagdiriwang para sa ika-81 na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong araw. Pinangunahan ng lead convener ng grupo na si dating Pasay City Councilor Edita Wawi Magira ang nasabing aktibidad. Ayan na po, matatandaan noong 2022, si Vice President Sara Duterte nakakuha ng pinakamataas na boto sa Pasay City na umabot sa mahigit 82,000 or 82 million, 80,000 daw. 82,000, hindi 82 million. Ayan yung grupo na yan. Maglo-launch po sila ng grupo nila ngayon, movement, para kay Inday Sara, at isasabay po ang birthday celebration ni Tatay Digong. At ito naman si Kuya Bungo ay magpaabot rin po ng pagbati. Sabi po ni Kuya Bungo, happy birthday Tatay Digong. Isang pagbati mula kay Senator Bungo para sa ika-81 isang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang pag-alala sa kanyang serbisyo at malasakit sa bawat Pilipino. Sa gitna ng mga hamon ngayon, muling nananawagan ang senador sa pagkakaisa at kalayaan ng dating Pangulo. Maraming salamat Tatay Digong sa inyong patuloy na inspirasyon sa sambayanang Pilipino. We love you, Tatay Digong. Naman,
Kung inspirasyon lang ang pinag-uusapan, hindi po yan matatawaran. Kagaya ko, hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin at sumusuporta pa rin sa mga Duterte na tanawagang umuwi na, mapauwi si Tatay Digong. Bakit ko ginawa ho ito? Dahil na-inspired po ako sa isang Rodrigo Roa Duterte. Ang pagmamahal niya sa bayan, hindi niya matatawaran. Kaya, ng mga millennials, yung mga Gen Z ngayon, kung may tutularan po kayong Pangulo, wala nang iba ho. Si former President Duterte na ho ang dapat ninyong tularan at hindi na matatawaran yung kanyang pagmamahal sa bayan. Mantakin mo, nasa na siya ngayon? Nasa dahig, nagsakripisyo pa rin para sa bayan. Na tsak, magbubunga rin naman ho ang kanyang sakripisyo. Mamatay man si Tatay Digong, knock on wood, mukhang malabo, mukhang 100 paabot si Tatay Digong. Uwi, buhay o patay sa Pilipinas, ito na ho ang sigurado. Bayani, si Rodrigo Roa Duterte ng maraming Pilipino. At ang sukli po yan ay ang pagkapangulo ni Vice President Inday Sara Duterte. At ito naman ho, nagpaabot rin naman ho ng mensahe itong si Kung Pulong Duterte kay Tatay Digong. Narito po ang mensahe ni Kung Pulong. Maligayang bati po sa inyong ika-81 kaarawan, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dalangin po namin bawat Pilipino na patuloy pahabain ang inyong buhay at patnubayan ng magandang kalusugan. Salamat sa wagas at tapat na pagmamahal sa mamamayan at sa ating bansa. Alam mo, yung katapatan ni Tatay Digong, hindi yan questionable eh. Walang kapantayan. Talagang na yan, tatak na yan. Tapat na Pangulo. At kahit ano ho nangyayari sa kanya, nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal. Mantakin mo yung sasabihin ni Tatay Digong, I will die for my country. Kahit na hiningi ni Tatay Digong na dito ako mamatay sa Pilipinas. Kasi ito ang bayan ko dahil Pilipino ako. Pero yung tadhana kasi talaga eh. Hindi mo maiiwasan yan. Na mukhang itinadhana kay Tatay Digong na sa ibang bansa ho siya. Bawian ang buhay eh. At tanggap po niya yun. Nasabi niya kay Nicholas Kaufman, tanggap ko na kung ano ang mangyayari sa akin dito sa Silda. Mamatay man ako, tanggap ko na yun. At ang pamilyang Duterte, tanggap na rin ho nila. Ako, mukhang masakit sa akin yan eh. Kasi ako mismo, nakadaupang palad ko si Tatay Digong. Pero wala tayong magawa. Yan po ang tinatawag na destiny. Pero pakinggan po natin si Vice President Inday Sara sa kanyang birthday greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system
must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Alam mo, Day, ikaw lang ang pag-asa natin na makauwi si former President Duterte. At sana sa 82 birthday ni Tatay Digong ay kasama na po natin. At kung hindi man, sana sa pagkapangulo ni Vice President Inday Sara ay kasama na po natin si Tatay Digong na nakaranas po ngayon ng panggigipit ng gobyernong Marcos. Dadagsain kaya muli ang birthday ni Tatay Digong ngayong araw? Ang Davao City po ngayon ay kasalukuyan po naghahanda para po sa pag-celebrate at panawagan, no, na makauwi ni si Tatay Digong at hostesya. At dumayo nga ho ngayon si Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan po natin ang kanyang imbitasyon. Narito po. Hello! Andito po ako sa Davao para sumama kina VP Sara Duterte, Mayor Baste Duterte at sa pamilyang Duterte sa Parada Davaoenyo bukas. Sama po kayo. Kung nandito kayo sa Davao, magparada po tayo. Ito po ay isang show of unity sa ating mga supporters at as a support also to VP Sara and the Duterte family. Also, ang mga OFW po ngayon ay nangiimbita sa akin na mag-message para sa birthday celebration nila doon abroad dahil sa birthday ni former President Digong Duterte. Sana po ay kahit hindi ako makadalo ay alam niyo na I am one with you in spirit. So, sama po kayo dito sa parada bukas dito po sa Parada Davaoenyo. Salamat po. Alam mo, sa totoo lang, kinikilabutan ako dito kay Atty. Rowena Guanzon. Alam naman natin na aminado siyang tinklawan siya. Dilawan, no? Pero sinabi niya na hindi ko naman kinalaban ang mga Duterte. Tama naman ho talaga yun eh. Hindi naman natin narinig na galit itong ahali na ito, itong abogadang ito kay former President Duterte. Walang ganun eh. Kahit nung commissioner siya, hindi man niya binabatikos si former President Duterte, kaya nakangilabot po itong kanyang paninindigan at prinsipyo na kahit binanata na po siya ngayon ng kanyang mga dating kasamahang mga pengklawan, anak ng kamote, nanindigan yung alik. Kaya kung tumakbo man ito sa pagkasenador, ikakampanya ko to si Atty. Rowena Guanzon. Bukod sa may prinsipyo, nanatili po siyang anti-Marcos mula noon hanggang ngayon. At yan po ay nagustuhan ng ating mga DDAs. Kaya nagulat po ako ngayon dahil nandun po siya sa Davao. Sasama sa parada po ngayon na pag naalala po natin noong ginawa ho ng Davao noon na talagang, Jesus ko Ginoo, dinagsa po ang Davao ng milyon-milyong Davaoenyo sa pag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong at panawagan ng hostesya. Lalo na ho siguro ngayon na marami na pong panawagan ang mga Pilipino, hindi lang Davaoenyo. No? Protect Vice President Inday Sara dahil gustong i-impeach. Anak ng kamuti talaga itong mga impacto dyan sa Palacio de Polvoron, naglipana eh. Pero anyway, maraming salamat po, former President Rodrigo Roa Duterte, sa pagmamahal mo sa bayan, at Atty. Rowena Guanzon, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay nagiging parte ako sa buhay ni Tatay Digong. Nung pinatawag niyo po kami
doon sa Davao City. Isang karangalan po yun. Kasama po si Pastor Apollo Sikibuloy. At ito po yung unang, naano ko naman na si Tatay Digong, na-meet ko naman nung naging presidente siya. Pero ito ho talaga yung moment, ito po talaga yung memories na hindi ko makakalimutan. First time ko po nakaharap si former President Duterte na inimbita kami formal. Ito po, long hair pa po ako dyan. I-share ko lang, birthday naman ni Tatay Digong. Kasama ko po dyan si Banat Bay. Long hair pa po ako niyan. Ayan. At alam niyo po yung sombrerong iyan. May tungkod na rin po yan si Tatay Digong. Maraming salamat po sa nagpicture niyan eh. Kaya hindi ko talaga yan burahin at ipalaminate ko yan. Lagyan ko ng frame yan. Lagay ko sa studio ko. At pag may pagkakataon, makauwi si Tatay Digong, pipirmahan ko yan. At binigyan rin po kami ng larawan na pinirmahan ni Tatay Digong nandun kami. Yung sombrero na yan, may pirma po yan ni Tatay Digong. Yan yung memories ko sa kanya. At malaking karangalan po. Nagiging party po talaga ako sa buhay ni Tatay Digong. At until now, nakikipaglaban po tayo. At syempre, nakasama po natin yan sa kainan si Tatay Digong. Ayan ho. Long hair pa po tayo dyan. Kasama si Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya pasalamat din po ako kay Pastor Kibuloy, SMNI, KOJC. Maraming salamat ho sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko yan makaharap si Tatay Digong talaga. Katabi pa. Kwentuhan. Gikan sa masa, para sa masa. Nabigyan kami ng pagkakataon na magkakaroon ng question and answer portion. Ako ho talaga yung nag-voice out dyan na Tatay Digong, baka pwedeng maggikan sa masa, para sa masa, Vloggers Edition tayo. Napagbigyan po kami nun. At hindi ko makakalimutan yung tawag niya sa akin nung nagtanong ako. Kasi ang haba ng buhok ko, sabi niya, may media tayong walang gupit. Sinabi namin, Tatay Digong, walang gupit eh. Kaya hindi ko yun makakalimutan. Dahil nagiging party po talaga ng buhay sa akin si Tatay Digong. At sa inyo rin po, nagiging party po. At maraming salamat po sa inyo. Hindi man ho ako makasama ngayong araw sa selebrasyon sa birthday ni Tatay Digong kasi alam nyo, meron akong munting business. Yung anniversary ho din ng munting negosyo namin ay March 28. Talagang tinaong ko po kay Tatay Digong yan. At siguro dito na rin po kami magsiselebrate. Sabay ho anniversary ng munting negosyo namin at si Tatay Digong, yung birthday niya, sabay na sabay ho talaga. Siyempre magpapalitsyon tayo para kay Tatay Digong. Mamaya, videoan ko yung lechon. At mayroon po akong ipi-play na video. Pasensya na, more on memories po tayo, no? Na pagmamahal ni Tatay Digong sa atin, hindi natin matatawaran. Pero ho, meron po isa. Tagal ko na pong gustong i-play yung video na ito. Pero hindi po tayo nabigyan ng pagkakataon na ma-play kasi ang dami nating pag-usapang issue. Ngayon, relax muna tayo dahil birthday ni Tatay Digong. Nagulat ho ako Dahil meron pa palang isang tao na mula nung maliit si Tatay Digong, no? Nasundan na si Tatay Digong. Hanggat siya nagiging mayor, naging presidente, si Tatay Digong ay nandun yung taong ito. So kung matanda na ho si Tatay Digong, mas matanda ho ito, buhay na buhay. At namimiss na po niya si Tatay Digong. Ito po yung yaya ni former President Duterte. Buhay na buhay ho siya. Ayan, pakinggan po natin yung yaya ni Tatay Digong. 97 years old na po. Yung yaya ni Tatay Digong. Narito, pakinggan po natin. Kaminsahin niya. Nangumusta yung taong ko niya, oy, kayo, ug pwede pa nga makakuan ko, at tuong ko siya dito. Sa dahil. Kaya man lagi ko
kuan passport di di ko kanto niya. Maguol ka ako nga naghuna-huna niya nga tuwa siya na preso. Sakit sa akong buot. Kanang naa sa mga newspaper, maglagot ko nga ilan ko anong maayos digong. Kisa ka ito yung ani mo manang? Lourdes. Lourdes, Lourdes aparte. aparte. Pilang edad ni Tatay Digong niya, pilang edad ni mo, katong nagyaya ka niya. Kuan mo rang mga 5 siya. Ito siya. Oh, 5 years old pa lang si Tatay Digong, yaya na po siya. 97 years old si nanay. So, 98 na po ngayon si nanay. 98 na. Ay, 97 pala kasi bago lang pala tong video na ito. So, 97 years old si Tatay Digong ay 81. So, ibig sabihin, 16 years old siya. Nagyaya na siya kay Tatay Digong. Ganong katindi, no? Tama. Oh, 16 years old nga. Ang sabi niya, kung may passport pa daw siya, kasi Bisaya, sa mga hindi Bisaya, para maintindihan po. Kung may pasaporte daw siya, ay pupunta siya po sa dahig. Dahil nalungkot po siya, no? Sa nangyayari sa kanyang inaalagaan noon. Yaya talaga ho ito, ha. At nagagalit ho daw siya sa mga balita, no, sa media tungkol kay Tatay Digong. Isipin mo yan, ha? 97 years old. At kung may nakakilala ng todo kay Tatay Digong, wala na hong iba. Ito. Yung yaya niya. Mantakin mo, 5 anyos pa lang. Si Tatay Digong ay inalagaan na niya. Kaya huwag niyong husgahan si former President Duterte. Itong yaya niya. Yung makapagpatunay kung gaano kabait itong si Digong. At ako. Ano ako dyan? Witness ako dyan. Alam niyo yung ano? Alam niyo si former President Duterte, pag nakaharap sa camera, nagmumura, di ba? Kaliwat ka ng mura, pati Santo Papa, minumura pa. At na-misinterpret nga ho ng mga dilawan penklawan. Pati mga oligarkiya, pinagmumura. Yan po ang trade name ni Tatay Digong. Ay, trademark, no? Trademark ni Tatay Digong. Kamay na bakal. Pero sa personal, maniwala ka man sa akin o hindi, putang ina. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nakadaw pang palad ko si Tatay Digong, 24 hours ang usapan. Ni minsan, hindi ko narinig yung mura. Ni minsan, walang PI sa bunganga niya. Ni minsan, hindi ko nasaksiyan yung katapangan niya sa kamera at pag humarap sa publiko. Wala. Iba yung Duterte pag nakausap mo harap-harapan. Napakabait ni Digong. Tama to, yung sinabi ng yaya niya, na mabait si Digong, buutan. Napakabait talaga. Tatay na tatay talaga siya pag kinakausap mo. Isipin mo, 2 araw yun. Mag-start po ng mga 10 o'clock, darating si Tatay Digong or 11. Nandyan na kami. Hanggang magdamag na yan. Alas 3, alas 4, saka pa kayo bibitawan. Kaya kami mga vlogger noon, antok na, pero laban pa rin kasi ang sarap pakinggan ng mga salita ni Duterte. Hindi kayo naantok. Marami kang mga knowledge na ma-absorb. Yung personalidad ni Duterte, talagang nakadistin talaga sa kanya na magiging pangulo. Yan yung mahirap. Authentic si Digong. Nung harap sa camera, sa media, utangin na lahat ng kriminal, magugulat eh. Di ba? Matatakot eh. Mga oligarko. Pero, pag personal, harap-harapan, Duterte, Digong, tatay na tatay. Na minsan, hindi ko narinig ng mura eh. Kahit isang mura, hindi. Talagang, yun lang siguro yung kanyang, yung parang humarap ka sa publiko. Ito yung trademark ko, matapang. Pero tatay na tatay. Alam mo yung tatawagin kang
Media ng walang gupit, anak na kamote. Pero yung sense of humor niya, nandun. Alam mo yung patawa, joker, nandun. Tapos biglang seryoso, nandun. Hindi nawawala. Kaya hindi ka antukin pagkausap mo si former President Duterte. Talagang mag-enjoy ka at marami kang knowledge na matutunan. At yung pagkatao niya, kinikwento niya lahat yun sa amin. Pagiging mayor niya. Tama to, tungyaya ni Tatay Digong. Tuloy po natin. So, Bata pa man. Bata pa. Oh. So, mga hapit na kamo 20 at Mga 20 kami. Buutan si Koan, Digong as a bata or si Patsad. Si Patsag siya na iyang mga barkada sa mga bata. Manguan siya ka ng mga, muha siya mga tubo. Kaya pakatulgon sa nimog maudto, inig ako magpaliod to. Manang, mao to sa una, pakatulgon. Kaya ang iyang inahan si Mansuling. Si mama man ang maghilot niya. Manghilot mo tong akong inahan. Muna nga ako sa kuyog sa kuniya. Manghihilot daw yung nanay niya. Sa Davao. Kung makatuman nga akong inahan sa ato nila ni Mansuling, kung naman titi, sir titi. Adto sa ko. Uyog ka. Adto sa ko dito, kuyog sa ko dito. Kano sa ang katapusan ninyong panagkita ni Tatay Digong Manang? Kandinhi. Oh. Katong pag kuan niya pagka Presidente. presidente, katong pagkamatay ni Ili. Okay. O, hindi man siya. Muto nga karon murag sakit mo sa akong lughan, uy. Maguna-una nga siya na preso. Ringuna ako, nga naman yung taon nga na preso man siya, uy. Magkita ang kami si Inday Sara ba? Malipay, dyan ko kayo. Day, maindang magkita ta. Magkita. Oh. Pero may muna siya diri, oy. Pero nila yung magka-timing nga magkita, may. Oh. Sige, ako ning ipaabot, Nay. Oh, sige. Sige. Day, mukhang hindi to nakarating, no? Hindi to alam ni Inday Sara. Try natin, baka tayo, yung magiging susi dyan. Ibigay natin to sa kay Inday Sara. At sana ma-meet ni Inday Sara itong 97 years old na nanay, na yaya ni Tatay Digong na nalungkot po na nakakulong si Tatay Digong. Alam mo ho, ako sa totoo lang, dadagsain po ngayong araw ang birthday ni Tatay Digong. Gaya ng nangyayari sa kanya noon. Diyan sa Davao. Nakakatayo balahibo ho ito. Panoorin po natin. Mabuhay ka po, former President Rodrigo Roa Duterte. Nakasalukuyan po ngayon, nakapihit dyan sa ICC, illegal, kinidnap ng gobyernong Marcos at magsiselebrate na ho ng 81 birthday. Lahat po ng Pilipino sa buong mundo naghahanda na, mga OFW naghahanda na ako ay positibo na si Tatay Digong ay lalaya ho si Tatay Diggs. Kunting tiis lang, Tatay Digong, makakalaya ka rin. Ito, meron po akong ipi-play na video, no? Kunti lang, no? Alala lang natin, total birthday naman ni Tatay Digong. Alam niyo po yung pangyayaring ito, sa buhay ni Tatay Digong, ay na-predict niya. Bago po natin ilabas yung video yung napipredict niya, yung nangyari sa kanya, pakinggan po muna natin sandali. Itong mga panahon kung saan ginaguho ng gobyernong Marcos si Digong. Panoorin po natin. Diba, narinig mo na yung boses niya. Trabaho nila yan. Dumaan ako pagka-presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho is trabaho. Trabaho nila, alam nila. So, best really ito, wala lang pilitan na respetuhan lang. Anyway,
kung hindi nila ako patay, at ano, life is bigla lang ano, Bago. sila na naman ang nasa kabila. Exactly. So what will happen? Alam naman nila ang possibility niya. It's just a matter of months actually. Kung manalo Okay na si lang. Inday pagka-presidente, saan ito? Ambi akong bag, pulutin Maybe. itong mga to? Sa May- kulungan. Ambi akong bag. Ubos ito. Kaya kailangan si Tori, trabaho mo nila yan. Kailangan Kinig ka lang. pigilan na teka, hindi na mapigilan si Inday, tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Correct. Putang ina, mag-plus-plus yan. Mm. Pag ilang man sila, ibang presidente na naman. Lapit Saan na. ito pupulutin itong mga to? Sa kulungan, Tatay Ang Digong. problema, Sakay sa katrabaho lang ito, may happen to be. Ayaw namin. Ako, naiintindihan ko. Kaya, Si Tore. sinabi ko, Tore, this si has DJ to, Pilipino. this madness has to end. Sino kasama niyo dyan, ma'am? Nandiyo pa sila sa Ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. We go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, Go to the Supreme dumaan Court. ako sa okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose. Absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala, inciting to sedition. Hindi. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Crime against humanity, Kaya against humanity. ICC. Kalimutan Sa niyo Hague. ulit. Sa Hague. We are not exhibitory sa ICC. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. You, Kung sakali. they're preparing you to bring you to the Hague. I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghigi niyan, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Ito nga ho yung hanggang ngayon, hinihintay po natin eh. Walang nagawa yung Supreme Court, Tatay Diggs. Puta ka na, saktan ako dun sa sinasabi ni Tatay Digong nga, dito ako sa Philippine Court, magpakulong, magpa-prosecute sa Filipino judge. Puta ka na, hindi nangyari, ginago ng animal na Marcos eh. Alam nyo yung nangyayari kay Tatay Digong, na-predict po pala niya yan bago mag-eleksyon. I think 2015 po yung video na ito at ngayon nangyari sa kanya. Believe talaga ako kay Tatay Digong, ito panoorin po natin. Actually, if you, kung gusto talaga ng taong bayan maging presidente ako, tatanggapin ko yung I am going to accept the responsibility. But I am the only maybe president who can prophesy. I can project what will happen to be.
Nangyari. Kasi open ako masyado at mag-umpisa na tayo ng bagsakan dito. Ako talaga yan. Ako lang yung presidente at the end of my term. Hindi ba nila ako kayang arestuhin o pahirapan? I will go to jail. Open kasi ako masyado. That's what I'm doing now. So I have to answer for what I say because I am bound by what I say in this planet. So in the dying days of my administration, I could see that there would be serious cases of filed against me. Mapupunta talaga ako sa Muntinlupa. Tama ka, Tatay. Sigurado yan. Now, ang redeeming factor ko, yung sumunod na presidente sa akin, sabi niya, nakakaawa naman itong gagong to. May ginawa naman ito sa bayan, siguro, pardon lang natin. Yan ang deal. Patay na ito. Sakripisyohan ko yan. Pag walang magpapardon sa akin, hindi pa nga gumaganti na ang mga ulol. Hindi pa ako nagkumpisa. Doon tatanda ako sa Muntinlupa. Okay na lang. Kaya kung yan ang babayaran ko, okay ako. I will do it. And I will go to prison. Po-project ako sa inyo. Actually, if you, kung gusto talaga na Putik, no? Nangyayari nga. Kulong nga siya. Sipin mo yung talumpati na yun, 2015. Pero mangyayari po na may magpardon sa kanya at magpalaya. Hindi si Bongbong Marcos. Sino? Si Vice President Inday Sara Duterte. Sa 2028, lahat ng sinasabi ni Tatay Digong ay mangyayari. Happy birthday po, former President Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday po, Tatay Digong. Ikaw na po ang tatay naming mga Pilipino. Maraming salamat po. Nakasama po kita ng hindi man ganun katagal, pero nagiging parte po ako ng buhay mo. Pagiging presidente at pagiging ordinaryong citizen na ngayon nakikipaglaban ng hostesya para ho sa iyo. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pilipinas, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
tahanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.